Nga pala yung full journey ko from Cavite to Calapan City Oriental, Mindoro. Pahabain tong video na to at syempre tanggalin natin yung mga boring na parts. Dumaan kung saan mas madaling dumaan at magkano nagastos ko sa pamasahe at gasolina. Ano katagal yung binyahe ko at kung gaano kahirap yung dadaanan nyo. Inimulan ko yung journey ko dito sa may gas station sa may Petron sa Dasma. Dito ako nagpa-full tank. Kung mapapansin yung odo ko is 700. Ben yung pinaka-odo ko. Tama natin yung consume ng gasolina is dapat naka-full tank tayo. Diretso natin ang Aguinaldo Highway. Nandito na nga pala ako sa may kanto ng Palapala at 13. Section to, yung left side nito is papuntang SM Dasma, GMA. Yung pakanan naman is pa 13. At yung diretso is Silang Cavite. Saan nga pala sa Dasma, asahan nyo na ginigiba yung mga daanan dito kaya napaka-traffic dito. Diretso lang, nandito na nga pala ako sa may bandang Tagaytay. Yun yung traffic sa Silang at Dasma, dire-diretso na kayo ng Tagaytay. Wala nang traffic dito, kaya mas maganda na ang biyahe dito. Tubigil muna ako dito saglit at tinignan ko yung odo. Inom muna ako ng tubig, nakakakuha kaya magbiyahe ng malayo, tapos dire-diretso, di ba? Tama ba ako? Gusto kong dumaan dito kaysa dumaan sa turbina kasi dito napakaluluwag ng kalsada. Nandito na nga pala ako sa may Laurel, Batangas. Pataas nga pala ng lugar na to, kaya kitang-kita mo yung mga view. At syempre, ang linis ng kalsada. Halos wala kang kasabay dito. Laurel, Batangas, Lemer. Dito tayo sa may failed na Disneyland. Siya may mga castle. Tawag namin dito is failed na Disneyland. Yung Disneyland siya na hindi siya natapos. Alam mo ba kung kanino to? Yan, dito na sa may intersection ng Lemery at Taal. Dito sa may 7-Eleven sa may Kato. Kumain muna ako ng lunch dito. Ako sa bahay is mga bandang magi-11 na rin. So ngayon 12 na rin. So kakain muna ako dito. Mabilis lang naman yung biyahe dito kasi wala kang kasabay sa kalsada. Halos empty yung kalsada ang madadaanan mo. 2.2 km na yung nalalakbay ko. Dito na nga pala ako sa may Bawan. Pag diniretso nyo yan, nandito na ako sa pier. Pagpapasok nga pala kayo may sasakyan kayo, ang bayad is 65 pesos. Pero hindi ko lang alam kung magkano sa mga 4 wheels. Ni-check lahat ng laman ng motor mo. Pero in my case, di ako chinek. So, sa loob dito kayo sa may waiting area. Sa may bay area, lahat kasi ng mga papuntang Calapan na mga private vehicles is nakahiwalay sila. First come, first serve. Kung na-try nyo kung magkano pamasahe ng motor, 1,300 pesos. Papasok na nga ako sa Montenegro Shipping Lines. Actually, Santa Edita nga pala yung sinakyan kong barko. Ang pinakamagandang barkong bumabiyahe ng Montenegro Shipping Lines. Actually, tatlo to: Alberta, Edita at Brigida. Kaya tayo sa taas para makapagpahinga at maghihintay tayo hanggang makarating tayo ng Calapan City. Okay, nandito na tayo sa may bandang taas. Hindi ako pumunta doon sa may aircon, dito lang ako sa may open area. Baka mapasma ako, napakalamig kaya sa loob niya. Magbabayad ka pa ng 50 pesos nga pala kapag nasa aircon accommodation ka. Mabilis lang naman ang biyahe ng barko dito. Is 2 hours and a half lang is nando ka na. Sometimes nga 2 hours lang. Yung and a half naman is ilalaan yun para sa docking ng barko. Tinga naman sa Calapan. At syempre, hindi nila ipapalak yung pinaka-neck nung mo kasi inuurong nila yan para magkasya kayong lahat. Ayan, tinatali nga pala yung mga sasakyan dito, lalo yung mga motorsiklo. Mag-alala is, tinan nyo naman padded yung pagkakatali. At maganda yung pagkakatali nila dyan. Nakarating na ako sa Alpan at nagpagasolina ako doon sa may lumang bayan. At ang pinagasolina ko ay 165 pesos lang. Kilometer naman yung nilakbay ko, 107 kilometers lang. From 0 kilometer to 107 kilometers. Katipid ang Bristol na ADX. Bigat pa ako niya at fully loaded yung daladala ko, lalo na yung box ko. Diba? Astig.